Hello mga Daddy Love. Ako nga pala si Lovely Ann Castalone at dito na po ako naninirahan ngayon sa New Zealand. Yun po yung pagpapakilala ko sa inyong una. Thank you nga po pala sa mga likes sa aking mga short film. And ngayon po, ang gagawin ko po ngayon ay mag-haul ako ng mga napamili ko. So, sisimulan natin dito sa Calvin Klein. Nakabili ako ng isang long sleeve. Yan. Ganito siya. Tapos, mura na lang siya mga Daddy Love. 24 na lang siya. Dati siyang 89.99. Ito siya. Yung mga pang ano lang. Tapos, ito. Yung palda. Medyo mahaba siya. Kasi, di na ako masyadong sanay mag-short. Dati siyang 89. Nakuha ko lang siya ng $20 sa Just Jeans. Yep. And then, ito parang pantulog siya sa CK. Ganito siya. Mahilig ako sa mga ganito kahit malaking braso ko. Kabubuhat sa trabaho. Ito. Ganito siya. Tapos, 29.99. Dati siyang 99.99. Ito mga Daddy Love. Yan. Tapos ito yung katerno niya na pants. Hindi na kasi ako sanay mag-short. And then, the other one here. Crop top. Nakuha ko lang siya ng 24.99. Dati siyang 79.99. Yan. Sige. Ito siya. Mahilig ako sa mga ganito. Tapos, kanina, nagpunta kami ulit ng Dressmark ng asawa ko kasi medyo gumagaling-galing na yung aking pneumonia. Nakakaboring na dito sa bahay. Parang mas masarap ng gumala ba. Pero medyo meron pa rin akong pakonti-konting ubo. Nabili ko sa Kathmandu. $10. Ano ba itsura nito? Ayan. Yan siya. Tapos ito yung back niya. For only $10. Dati siyang 69.98. Yan, sa Kathmandu. Mahilig ako sa mga shocking color. Ito orange. $10 din. Orange. Pongkan na pongkan. Excuse me. $10 din siya. Tapos, dati siyang 39.98. So, $40. Not bad. Sabi nga nung kaibigan ko, not bad, Jason. Tapos, eto pa. Kaibigan ko sa trabaho. Na-miss ko talaga. Kasi 1 week akong hindi nakapag-work dito kasi nagkaroon nga ako ng pneumonia. Tapos, kailangan ko magpahinga. Mostly kasi dapat ang ibibigay ng doktor sa akin 2 weeks. Kaso parang ang hirap naman na yung bang ang hirap lang dito sa bahay. Dito sa New Zealand kasi ang buhay ng tao, work, bahay. Minsan, pag Saturday, meet up with may meet up mo yung mga friends mo, mga kalugar mo sa Pilipinas, ganun. Hindi rin naman masaya ang buhay ng isang OFW. Siguro kung mag-isa ka lang dito, katulad ng asawa ko dati, mag-isa lang siya dito, malungkot daw talaga. Pero nang dumating na kami, kasama ko yung mga anak ko, masaya na rin. Masaya na kami.
Tapos yun, nagsiserve na kami kay Lord. Tapos to, binili ko. Ang buhay kasi dito parang ano lang eh, yung shopping, pag hindi katulad sa Pilipinas na pag kumikita tayo, yun talagang um, hindi naman sasabihin mong mahirap din ang buhay sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nakakahingi ka ng gulay. Dito, kailangan mo pang bilhin. Tas yun. Tas ito nga yun, nabili ko. $10 na lang siya. Dati siyang $50, $49.98. Tapos ito pa. Marami akong pinamili. Kasi nga, para bang yun na lang yung nagiging kasiyahan mo sa buhay, yung nabibili mo yung gusto mo, nagtatrabaho ka para sa family mo, nagtatrabaho ka para sa sarili mo, tapos magbabayad ka ng mga bills dito, weekly, take note ha, weekly. Kaya hindi rin madali ang buhay. Yun lang ang pagkakaiba. Dito, nabibili mo yung mga gusto mo sa Pilipinas, para bang manghihinayang ka na bilhin yung mga bagay na gusto mong bilhin. Pero dito, dahil may work ka na, nabibili mo na yung gusto mo. At saka, sabi nga nila, enjoy life habang nabubuhay ka. Kasi, pag dumating na yung pagkakataon na pare-parehas na tayong mawawala dito sa mundo, para bang kailangan na-enjoy mo na. Yung na-enjoy mo na yung family mo, na-enjoy mo na yung buhay mo, na nagsiserve ka kay Lord. Tapos yun, yung bang wala kang panghihinayang. Wala kang panghihinayang sa mga pagkakataon na nandito yung kasama mo, pamilya mo sa ibang bansa. Kumbaga, memories. Yung bang kailangan makabuo ka ng isang memories sa loob ng isang taon na pagtanda ng mga bata ay maaalala nila yung mga pinuntahan, yung buhay dito. Hindi rin naman madali ang buhay sa ibang bansa kasi mostly puro trabaho. Katulad ko nga ako, nagtatrabaho ako para sa family ko, mabili ko din yung mga gusto ko. Yun lang yung kasiyahan ko. Pag masaya yung pamilya ko, masaya na rin ako. Wala na akong ibang hihilingin pa. Tapos ito nga, Adidas. Kasi 50% off siya. Dati siyang 45 pero nabili ko lang siya. Dati siyang $45. Nabili ko lang siya ng 20. Ito yung parang expo na sa sterling noon. Sa sterling, $20 lang siya. Tapos to, yung kilala kasi yung brand dito na Taylor Sports. Tapos yun, bumili ako ng isang ganito. Nakuha ko lang siya ng $45. Pero walang nakalagay na dating price. Titingnan natin, check natin. Dati siyang 90. Ngayon ay 45 na lang. May ka-term mo siyang short. Ayan siya. Ayan siya. Taylor Sport. Kasi summer na dito. Mostly malapit ng mag-summer. Spring pa ba? Spring pa ata. Ewan ko. Summer kasi dito mostly November, December. Baligtad. Kasi sa US, pag summer sa US, winter dito. Pag winter dito, summer naman sa US. Ganun. Tama ba? Correct me if I'm wrong. English yarn. Tapos to, ewan ko anong tatak nito. PE Nation. PE Nation daw. Mahal din siya. Dati siyang $149. Nabili ko lang siya ng $85. Yan siya. Yan. Tapos, ito, Nike. Nike, panjama. Mahilig kasi ako sa panjama, sa mga leggings. Bihira na kasi akong mag-short ngayon simula nung nag-church ako. Parang, hindi na ako komportable pag ako ay nag-short. Ito, dati siyang, ba't walang price? Yun. Dati siyang 130. Tapos, naging 65 na lang siya. Parang half price. Yun.
Ganito yung mga medyo gusto ko ding kulay. Siguro, um, yun na lang yung magiging kasiyahan namin dito sa New Zealand. Magtatrabaho, bibili ng mga gusto, tapos yun, pag nakapagpadala na sa Pilipinas, sa magulang, yun, mas masaya na. Yun lang yung iba-vlog ko ngayon para medyo konting pagpapakilala ba at maraming salamat. Naging 29 subscriber na ako. Sana dumami pa para mas maganda. Thank you nga pala sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, lalong-lalo na sa post ko about sa papa ko, ay yung picture ng papa ko na dati kasi siyang um, seaman, tapos ilang years din siya naging seaman, tapos umuwi siya galing ng US, na-bypass operation na siya, tapos yun, hindi na rin nagtagal yung buhay niya. Pero yun, miss na miss ko na si papa, pati si mama. Dapat this year, uuwi kami pero medyo may konting nagkaroon ng konting problema kaya hindi na lang muna kami uuwi. Hindi naman sa pinansyal, siguro sa personal siguro malalaman niyo din 'yun 'pag magla-like and subscribe kayo sa aking channel. Ikukuwento ko sa inyo ang buhay namin dito sa New Zealand. Maraming maraming salamat. 'Yun lang ang vlog ko. Thank you. God bless.